Sa kasaysayan ng PBA, maraming higanting manlalaro ang dumaan. Pero may isang maliit na guard na nagpatunay na ang puso at talino ay higit pa sa height. Ang 1996 MVP, ang 12-time champion at ang itinuturing na greatest point guard of all time ng marami, si Johnny Abarrientos. Narating na niya ang tugatog ng tagumpay, Grand Slam, MVP at ang pagkilala bilang isa sa 25 greatest players. Pero sa kabila ng lahat ng tropeyo, may isang pangarap na muntik nang magkatotoo. Isang pagkakataong maging unang homegrown Filipino sa NBA. Bakit nga ba ito naging pinakamalaking pinagsisihan ng Flying A? Alamin natin ang kwento sa likod ng Charlotte Hornets offer at ang desisyong nagpabago sa kasaysayan. Mula sa FAU Tamaraos, ipinakita na ni Johnny ang kanyang bilis. Noong taong 1993, kinuha siya ng Alaska Milkmen bilang 3rd overall pick sa ilalim ni Coach Tim Con. Naging utak siya ng triangle offense. Ang 1996 ang taon ni Johnny sa average na 14.6 points, 5.4 assists at 1.4 steals. Dinala niya ang Alaska sa bihirang Grand Slam. Siya rin ang naging pinakamaliit na player na hinirang na MVP sa kasaysayan ng liga. Dito na pumasok ang atensyon ng mundo. Hindi lang PBA fans ang napanganga, kundi pati na rin ang mga scouts mula sa ibang bansa. Noong taong 1997, habang nasa rurok ng kanyang career, isang tawag ang dumating. Isang scout mula sa Charlotte Hornets ang nakakita sa laro ni Johnny Abarrientos. Ayon mismo kay Johnny, dalawang opsyon ang inihahain sa kanya. Isang 3-month training camp o isang 10-day contract. Sa panahong iyon, sikat na sikat si Magsi Bogus, ang 5'3" na guard ng Hornets. Nakita ng mga scouts na si Johnny na 5'8" ay may katulad na bilis at mas magandang shooting stroke. Isipin nyo, 1997, wala pang homegrown Filipino na nakakatapak sa NBA floor. Hawak na ni Johnny ang susi para buksan ang pinto para sa ating mga Pinoy. Pero bakit hindi natuloy? Sa mga sumunod na interview, inamin ni Johnny na ito ang kanyang pinakamalaking pinagsisihan. May dalawang pangunahing dahilan. Una, ang timing. Ongoing ang PBA season at nasa kalagitnaan ng matinding kampanya ang Alaska. Bilang leader ng kupunan, ayaw niyang iwan ang kanyang mga teammates at si Coach Tim Con. Pangalawa, ang takot at kawalan ng kasiguraduhan. Sa panahong iyon, walang blueprint kung paano makakapaglaro sa abroad ang isang Pinoy. Bumalik na sila sa akin na wala yung interest nila kasi part of the Charlotte Hornets, sold na. Hindi ako makadecide kung gusto ko ba talaga o hindi. Yan ang pag-amin ni Johnny Abarrientos. May mga ulat din na nagkaroon ng pagbabago sa management ng Hornets na naging sanhi ng pagkawala ng interes sa pagkuha ng isang maliit na Asian guard. Bagamat hindi natuloy ang NBA dream, nagpatuloy si Johnny sa PBA at nagretiro na may 12 championships at bilang all-time leaders sa steals. Ngayon, bilang coach, makikita ang saya sa mga mata ni Johnny habang pinapanood ang kanyang pamangkin na si RJ Abarrientos at iba pang Pinoy players na tumatalon na sa ibang bansa. Sinasabi niya sa kanila, grab the opportunity. Ayaw niyang maranasan nila ang what if na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Para kay Johnny, ang tagumpay ng bagong henerasyon ay paraan na rin para mabura ang pait ng kanyang nakaraan. Si Johnny Abarrientos ay mananatiling Flying A, ang patunay na ang sukat ng player ay wala sa taas, kundi sa laki ng kanyang pangarap at puso. Siguro nga hindi siya nakapaglaro sa Charlotte, pero sa puso ng bawat Pilipino, siya ay isang world-class talent. Kayo, sa tingin niyo ba ay magtatagumpay si Johnny kung tinanggap niya ang offer ng Hornets? I-comment nyo lang ang inyong mga opinion sa ibaba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari nyo po bang i-subscribe ang Basketball TV. Maraming salamat sa panonood.